Hi guys, narito ang ikalimang kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies Terra at simulan na natin. Ang mga Demon Spirit Coins ay ang pera na ginagamit sa Glory City. Karaniwan, 2 hanggang 3,000 Demon Spirit Coins ay sapat na para sa taunang gastusin ng isang pamilyang karaniwang mamamayan. Ang halaga ng mga bagay sa Glory City ay sinusukat gamit ang Demon Spirit Coins. Halimbawa, battle armors, demon crystals, balahibo ng demon beast, elixirs, at iba't ibang mga bagay. Ang taunang bayad sa paaralan sa Holy Orchid Institute ay nasa 3,000 demon spirit coins. Para sa isang pamilyang karaniwang mamamayan, ito ay isang malaking gastusin. Ngunit maraming pamilyang karaniwang mamamayan ang mas pinipiling magtipid upang mapag-aral ang kanilang mga anak sa Holy Orchid Institute. Ito ay dahil, kapag naging isang fighter o demon spiritualist sila, kahit bronze rank lang, maaari nilang mabago ang kapalaran ng kanilang pamilya. Ang isang bronze rank fighter, kapag sumali sa hukbo at naging sundalo, ay magkakaroon ng taunang sweldo na humigit kumulang 5 hanggang 6,000 demon spirit coins. Kasabay nito, maaari rin silang magtungo sa street, ancestral mountains at kumita pa ng higit na benepisyo mula rito. Si Nia Lee ay kabilang sa Heavenly Mark family. Ito ay isang aristokratikong pamilya na nasa pagbulusok. Ang patriarch ay isang star gold rank demon spiritualist. Ang taunang kita ng pamilya ay nasa 600,000 demon spirit coins. Napakalaki ng taunang gastusin ng pamilya. Ang gastusin sa mga bayad sa eskwela ng mga bata ay nasa 300,000 demon spirit coins. Ito, kasama ng iba't ibang gastusin, ang madalas na nagpapahirap sa pamilya upang makatawid. Dahil wala nang ibang magawa, kailangan nilang magbenta ng ilang negosyo ng pamilya upang masuportahan ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan, naipasok nila ang lahat ng kabataang henerasyon sa Holy Orchid Institute. Minsang sinabi ng patriarch na tanging isang natatanging miyembro ng mas batang henerasyon ang makakapagbangon muli ng pamilya. Kahit na kailangan nilang mabuhay ng may malaking pagsubok, ipaparanas nila ang pinakamalaking pag-aaruga na maibibigay nila sa bawat batang henerasyon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi gaanong naintindihan ni Nia Lee ang pangungusap na ito. Para sa kanya, tila kakaiba ang mga aksyon ng patriarch ni Hai. Napaka-strikto ng patriarch sa kanila. Ngunit matapos ang kanyang muling pagkabuhay, naunawaan na ni Nia Lee ang pag-aaruga at pag-iisip ng patriarch. Bilang isang miyembro ng Heavenly Mark family, gusto rin niyang palakasin ang pamilya at gawing isa sa mga nangungunang pamilya ng Glory City. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, marami sa alaala ni Nia Lee ang mayroong mga makapangyarihang mga teknika sa pagsasanay. Bago ito, kailangan muna niyang kumita ng pera upang makabili ng ilang pangunahing soul crystals. Upang matukoy ang mga katangian ng kanyang soul realm, kailangan niya ng soul crystal. Sa gayon, maaari niyang mapili kung anong teknika sa pagsasanay ang angkop para sa kanya. Kapag ang teknika sa pagsasanay ay tugma sa mga katangian ng Soul Realm, magiging mas epektibo ang pagsasanay. Dong! 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 Tumunog ang kampana sa buong Glory City. Tapos na ang klase. Ang mga estudyante ng Holy Orchid Institute ay nagmadali palabas ng malaking mga pintuan, at dumaan sa abalang kalye sa harap. Ang mga mangangalakal ay isa-isang sumisigaw. Pinakabagong bronze rank battle armors. May mga snow wind patterns na nakaukit sa mga ito. Mga mararangal na ginang at ginoo, interesado ba kayo? Masiglang tinatawag ng isang nagtitinda na nakasuot ng kulay abong panika ang mga tao. Agad na nakakuha ng pansin ng maraming estudyante. Ang bronze rank armor ay hindi abot kaya ng karaniwang estudyante. Gayunpaman, sa loob ng Holy Orchid Institute, marami pa ring mga anak ng mga maharlika. Ang ilan sa kanila ay talagang mayayaman, at maaari silang makabenta sa mga mayayamang estudyante kung PayPal-aring makahanap ng mamimili. Tingnan mo, bronze rank armor na may nakaukit na snow wind patterns. Ang mga estudyante ay excited at nag-usap-usap. Isang pares ng guwantes ang naglalabas ng malalim na asul na liwanag. Ang ibabaw nito ay puno ng mga misteryosong ukit at naglalabas ng bahagyang nagyayelong lamig. Magkano ito? Tanong ng isang estudyante ng mahinahon. 60,000 demon spirit coins. Sagot ng nagtitinda habang nakangiti. Grabe, sobrang mahal.
Isang karaniwang pamilya ay hindi makakaipon ng 60,000 Demon Spirit Coins sa loob ng 10 taon. Ito ay bronze rank armor na may nakaukit na Snowwind patterns. Ang Snowwind pattern ay iginuhit gamit ang dugo ng isang Snowwind Banshee. Ang Banshee ay nasa kanyang kasikatan bago ito mapatay. Ang Snowwind Banshee ay hindi madaling hulihin. Ang kanilang mga katangian ay nagbigay rin sa mga guwantes ng malakas na kakayahang manalasa. Ito ay tiyak na isang angkop na armor para sa mga Snowwind-type fighters o Demon Spiritualists. Nagmamayabang na pagpapakilala ng nagtitinda sa armor. Maraming estudyante ang tumingin sa pares ng guwantes ng may panghihinayang, ngunit sila'y umalis din. Ang ganitong kamahal na bagay ay hindi nila kayang bilhin. Kung ang bronze rank armor lamang ay nagkakahalaga ng 60,000 Demon Spirit Coins, mas lalo nang mas mahal ang silver rank armor at gold rank armor. Bulong ni Lu Piao, ang buwan ng allowance niya ay nasa 500 Demon Spirit Coins lamang. Maraming negosyo ang pamilya ni Lu Piao, kaya naman siya ay itinuturing na may kaya. Sa kanyang nakaraang buhay, madalas tumulong si Lu Piao kina Nia Li at Du Zi. Ngunit kahit na may pera si Lu Piao, hindi pa rin niya kayang bumili ng bronze rank armor. Habang naglalakad sina Nia Li, Lu Piao, at Du Zi, tumingin-tingin sila sa paligid. Ang kalye na ito ay puno ng iba't ibang uri ng mga bagay. Kahit ano pa ang bagay, mahal man o mura, matatagpuan dito. Nia Li, ano ang plano mo? Tanong ni Lu Piao, litong-lito habang tinitingnan ni Nia Li ang paligid. Habang nag-uusap sila, may isang figure na lumapit sa tindero. Tingnan mo, si Shen Yu. Sabi ni Lu Piao habang itinuturo ang kinaroroonan ni Shen Yu gamit ang kanyang bibig, at si Ye Ziyan. Tumingin si Nia Li sa direksyong iyon. Nakita lamang niya si Ye Ziyan at ang ilang mga babae na masayang nag-uusap. Ang magandang mukha at matamis na ngiti nito ay puno ng liwanag. Sa grupo ng mga babae, ang ngiti ni Ye Ziyan ay tiyak na ang pinakakaakit-akit, kaya't lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Lahat ng bagay sa paligid dito ay tila nagiging mas makulay dahil sa presensya ni Ye Ziyan. Minsan-minsan ay tinitingnan din siya ni Shen Yu. Napakaganda, kailangan ko ng bronze rank gauntlets. Ibalot mo na itong bronze rank gauntlets para sa akin, magaan na sinabi ni Shen Yu sa tindero. Oo, young master. Agad nang umiti ang tindero nang marinig ang mga salita ni Shen Yu at mabilis na ibinalot ang guwantes. Narito ang 60,000 Demon Spirit Coins. Kinuha ni Shen Yu ang 6 na Demon Crystal Cards. Ang isang Demon Crystal Card ay kumakatawan sa 10,000 Demon Spirit Coins. Ginawang tila magaan lang ni Shen Yu ang 60,000 Demon Spirit Coins. Sa isang ekspresyong wala akong pakialam, inilagay niya ang bronze rank gauntlet sa kanyang interspatial ring. TLN, walang eksaktong katumbas na salita ang "don't give a shit", saraw, kaya't napagpasyahan kong isalin ito ng ganito. Maraming mga babae sa paligid niya ang napahinto at tahimik na humanga. Madali niyang inilabas ang 60,000 Demon Spirit Coins, napakayaman. Ilang mga medyo magagandang babae ang nagningning ang mga mata. Nagpakita sila ng mga malandi na tingin kay Shen Yu. Gayunpaman, itinuring sila ni Shen Yu na parang wala sila. Ipinagmamalaki niyang tiningnan ang grupo ni Nia Li. Pagkatapos, tumingin siya kay Ye Ziyan. Malinaw na nagsasabi ang kanyang mga mata, ikaw lang ang nakikita ko. Napakasama, sigaw ni Lu Piao, ito ay isang silver bullet. Kyron, nagawa niyang maglabas ng 60,000 Demon Spirit Coins ng ganoon kadali, at may interspatial ring pa siya. Iniling ni Du Zi ang kanyang ulo at tumingin kay Nia Li at nagsabi, Nia Li, ang mga tulad niya ay gwapo at mayaman. Paano ka makikipagkumpetensya sa kanya? Hehe, hindi iniintindi ni Ziyan ang ganong kalaking pera, sabi ni Nia Li ng casual. Tiningnan niya si Ye Ziyan. Hindi pinansin ni Ye Ziyan ang ginawa ni Shen Yu, at patuloy lang siyang nakikipag-usap sa mga kasamang babae. Paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Xiao Ninger, ngunit si Xiao Ninger naman ay tila malayo ang isip at tahimik na nakatayo sa gilid. Malamig ang ekspresyon ni Xiao Ninger. Madalas siyang nag-iisa at bihirang makipag-ugnayan sa ibang mga estudyante. Alam ni Nia Li na ang pinakanais ni Ye Ziyan sa ngayon ay magkaroon ng mga kaibigan. Sa nakaraang buhay niya, palaging gustong maging kaibigan ni Ye Ziyan si Xiao Ninger,
pero ang kanilang mga pagkakaiba ay nagpalayo sa kanila. Nakita ni Shen Yu ang ekspresyon ni Ye Ziyan at nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Sige, talagang hindi iniintindi ni Ye Ziyan ang pera. Ni Ye Li, baka naman may gusto si Ziyan sa mga babae. Kung ganoon, tapos na ang laban mo, pagbibirong sabi ni Lu Piao habang kumikindat kay Ni Ye Li. Natawa si Ni Ye Li. Alam niyang hindi niya dapat seryosohin ang biro ni Lu Piao. Sa nakaraang buhay niya, siya lang ang naging lalaki ni Ye Ziyan. Tara na, sisimulan ko na ang plano ko. Naging seryoso ang ekspresyon ni Du Zi at Lu Piao, at tumango sila. Lu Piao, bumili ka ng 2 crossbow at 500 crossbow bolts. Ang isang crossbow ay nagkakahalaga ng 160 Demon Spirit Coins, at ang mga bolts ay 30 Demon Spirit Coins bawat isa. Huwag kang magpapaloko sa mga tindero, sabi ni Ni Ye Li kay Lu Piao. Magkita-kita tayo sa training ground ng paaralan. Sige, sagot ni Lu Piao na tumango, ngunit nagtataka siya. Nakabili na kaya si Ni Ye Li ng mga crossbow at bolts noon kaya alam niya ang presyo. Ang buwan ng allowance ni Ni Ye Li ay 50 Demon Spirit Coins lamang, kaya hindi sapat iyon para makabili ng mga mamahaling bagay. Du Zi, bumili tayo ng Blackpool Grass, sabi ni Ni Ye Li. Ang Blackpool Grass ay may kaunting epekto ng pagpaparalisa. Mas masahol pa ang sitwasyon ni Du Zi kaysa kay Ni Ye Li. Natural lang na hindi papayag si Ni Ye Li na si Du Zi ang gumastos. Kaya nang bumibili sila ng mga halamang gamot, si Ni Ye Li ang nagbabayad. Mura lang ang Blackpool Grass. 1 Demon Spirit Coin lang ang halaga ng isang bungkus nito. Bukod dito, bumili rin si Ni Ye Li ng ilang low-level na fusing agents at pumunta sila sa isang maliit na burol sa tabi ng Glory City upang mangolekta ng Zoysia Grass. Ano ba ang binabalak mong gawin? Tanong ni Du Zi na nagtataka. Ngumiti si Ni Ye Li ng misteryoso, ang Blackpool Grass ay may kaunting epekto ng pagpaparalisa, ngunit mababa ang bisa nito. Karaniwang ginagamit ito upang ipahid sa sugat upang mapawi ang sakit. Samantalang ang Zoysia Grass, bagaman karaniwang damo lang ito, ay wala pang nakikitang paggamit dito. Pero kapag pinagsama ito sa isang fusing agent at Blackpool Grass, maaari nitong mapalakas ng husto ang epekto ng pagpaparalisa ng Blackpool Grass. Natigilan si Du Zi sandali at nagtanong, gaano kalakas ang epekto ng pagpaparalisa? Natawa si Ni Ye Li at nagsabi, wala itong masyadong epekto sa mga karaniwang demon beasts. Mas mahina pa ito kaysa sa low-grade na paralyzing agent. Pero alam mo ba na hindi kinakain ng mga horn sheep ang Zoysia Grass? Horn sheep, ulit ni Du Zi at nag-isip saglit. Parang may naisip siya at nagningning ang kanyang mga mata. Ni Ye Li, isa ka bang alchemist? Alchemist. Nag-isip si Ni Ye Li sandali at tumawa, sa tingin ko, pwede na rin. Ang alchemist ay tumutukoy sa mga taong gumagamit ng mga halamang gamot upang gumawa ng elixir o mga taong gumagawa ng mga race eta. Hindi talaga alchemist si Ni Ye Li. Sa nakaraang buhay niya, mayroon lamang siyang kaunting kaalaman tungkol dito. Ngunit ang pamantayan ng mga alchemist sa Glory City ay napakababa. Hindi pa sila maituturing na mga totoong alchemist. Maari silang maliitin ni Ni Ye Li. Nang maglakbay si Ni Ye Li sa kontinente, napunta siya sa Toxic Forest. Ang mga tao doon ay nakaligtas sa walang katapusang pag-atake ng mga poisonous demon beasts. Sila ang maituturing na mga totoong alchemist. Sinimulan ni Ni Ye Li na ihalo ang mga damo at fusing agents, at nakakuha ng 6 na boteng puno ng gamot. Asterisk Holy Orchid Institute Training Grounds. Ang training grounds ay itinatag ni Lord Yemo, isang legend-rank demon spiritualist, kasama ang principal ng paaralan, na isang black gold rank demon spiritualist. At may biglang dumating, ikaw pala Lu Piao, bakit nahuli ka pa sa amin dumating, at pasok ni Lu Piao at pinagyabang ng hanggal ang kanyang full gear armor. Tignan niyo ito, ha. Ang sabi ko arrow at crossbow ay sapat na wala tayong pera, at least natawaran ko itong armor, bahala kayo mamatay dyan, mas mabuti ng ligtas. Napapalibutan ng matataas na pader ang training grounds. Bawat taon, ang mga eksperto sa Glory City ay kumukuha ng mga low-level demon beasts at inilalagay sa loob ng training grounds. Sinumang estudyante ng Holy Orchid Institute na wala pang silver rank ay maaaring pumasok dito. Maaari silang manghuli ng mga demon beasts at makuha ang kanilang balahibo, demon crystals,
at iba't ibang materyales ng mga hayop, na maaari nilang ibenta o gamitin ayon sa kanilang nais. Ang ilang mga estudyanteng salat sa pera ay maaaring manghuli dito upang makatulong sa kanilang pamilya. Wala pa sa isang star bronze rank ang grupo ni Nia Lee, kaya ang lugar na pupuntahan nila ay ang pinakaligtas na bahagi ng training grounds. Mga horned sheep lamang ang naruroon. Bagamat agresibo ang mga horned sheep, sila ay mga herbivore. Kaya't ang kanilang mga pag-atake ay nagdudulot lamang ng malubhang pinsala at maituturing na ligtas. Pumasok ang grupo ni Nia Lee sa training grounds pagkatapos na ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan ng mga gwardya sa entrada. Training Grounds Apprenticeship Area. Sa loob ng mga kalat-kalat na puno, makikita ang mga patches ng damuhan na may mabagal na gumagalang mga horned sheep. Pulang-pula ang kanilang mga mata. Paminsan-minsan ay itinitingala nila ang kanilang mga tainga upang makinig. Kapag may pumasok sa kanilang teritoryo, walang awa nila itong aatakihin. Bigla, may narinig silang kakaibang tunog. Ang pinakamalapit na horned sheep sa grupo ni Nia Lee ay nagpakawala ng ungol at mabilis na sumugod patungo sa direksyon ng tunog. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.